So on personal note, dayag na lang ato sa pasidunggan ang inahan no sa Santo Niño kay naasad siya ikapakita nato nga panigingnan kay lagi ning atong panaw mga igsuon nagkinahanglan kita og dugang grasya muna naatay kapadulngan no ang usa kay inahan nga nagtan-aw gyud kanato unya naagyod kanunay mutabang kanato. Aban dunay mga panahon nga sa atong pangilaba o sa atong pagparay kaniya doon natay dili masabtan labi na kon ang atong gipangayo wala na to masinati og madawat. Kay mga kaigsunan kanira bang pag-ampo o pagsangpit sa mga gitawag nato mga santos, mahal nga birhen, doon nagoy klase-klase sa tubag. Apan ang atong tanan nga pamarayg doon nagoy tubag. Kay matud pa, dunay atong pangayoon nga disuon ta og hatag kay lagi atong gipangayo sa saktong panahon o sakto sad maayo atong gipangayo muna nga outright nga yes. Apan doon na say tubag sa mga sa pangilaba nga dugay-dugayon ta no later unya-unyaon ta kay ibaw ka mahal nga birhen pinanggag kita niya nga atong gipangayo siguro sakto maayo apan wa ta magkinahanglan panahon na muna nga usay dugay-dugayon ta muna nga dunay tubag nga balibaran kay nga atong gipangayo murag bunga las tong kapresyo gali no sagnaan na ta hala di ta matagbaw apan ang mahal nga birhen nagtanos ng kaayuhan muna ang iyang ihatag kanato ang makaayo kanato isip yang mga anak. So mga makaigsunan akong usbon dayag na lang nga ang inahan atong pasidunggan o gawas sa anak. Anyway, kung mag-iskot tag debosyon sa mahal nga birhen, dihay tagamaktan, edad-idara na, namatay in taon ni Taliwa na. Unya, may gali kay nakaabot sa last trip ngadto sa langit. Pila may istorya, pagtuktok niya, giablihan sa ni San Pedro, unya pidibuto man kay siyan sa mahal nga birhen. Utong iyang gipangit, ay mang mahal nga birhen, miingon San Pedro, wa ni mo sugati? Bispiras ba yun sa pakta, sa piyesta niya, tuaron dito, ni bisita ni dito. So lingi-lingian ang inyong tapad, kaya naadi ang mahal nga birhen karon. Siguro ko ni Asya, no, sa presensya nato. So anyway, ang kining maong istorya, nagpasabot lang yun, unsa di ay kaduol, unsa ba ang deboto o debosyon sa mahal nga birhen. Kay matud pa, ang atong pagka-Kristyanos, doon ay bulok Mariano. Our Christianity is of Marian color. Munang asa-asa, no? Birhen sa Rigla pananglitan, mag-grocery rally, mahal nga birhen nga sanay dunay procession pistahan hugupan gina siya. So nindot kayo kay usa ka inahan gani sa ato pod nga kultura naagyud gitawag nato nga kanabang mas duol ta kaysa inahan kaysa amahan diya sa pamilya. Tuo mo ana? Wa maningog din na mo to. Anyway, kabahin gyud no ang usa ka inahan. Apan mga kaigsunan, tinuod, mapadayag na atong debosyon. Apan ako maninggi kanunay gyud ibalik-balik sa mga magwali ko. Nga kining atong mga debosyon, di lang gyud ta kutob lang sa personal consumption. Kundili, kinahanglan nga kining atong debosyon, grasya pananglitan, ato pod ni, no, ang atong kausaban sa atong kinabuhi, itong atong pagdebosyon, maghatod yun ta usab sa kausaban sa atong palibot sugod sa pamilya. Muna nga nindot kay makanunayon tanini. So, not only personal consumption, but remember, devotions have social katilingbanon nga dimension. Ug mao na siya. Di ba? Kay kung mahitabo lang ako lani, ato lani, pamilya bayata, simbahan bayata, parokya bayata, katilingban bayata. So, we should also, kanabang magpakabana, manggilabot,
nga sama sa mahal nga birhen mo intercede para nato o kining grasya itong nadawat yan kaniya, kinahanglan po nga kita mo intercede sa usag-usa aron diha sa mao nga pamaagi, positibo nga pamaagi, bunga sa gugma, magkasuod gyud ta isip pamilya ubanay under sa iya nga pagkainahan. Mga kaigsunan, ako lang idambigit unsa man ang mga hiyas sa mahal nga birhen nga gipakita kanato. Kay kung ato ni siya nga pamalandungan, kinirabang ato karon nga kining atong pastoral trust, kanang listening church, di ba? Gibalik-balik ni siguro ni Father Bor sa mga pare din Mao ni siya ang atong pastoral trust, kabahin ni sa ikaduha nga tuig sa pagpangandam sa dako gyud nga kasaulugan, no? 2033 usa ka year of grace nya 2034 ang atong centenary celebration no sukad ta nabuwag sa Manila kay supragan man lang ta motong 1934 nahimuta nga Metropolitan Archdiocese. So karong 2034 magsaulog ta sa gatos no 100 years. So mao ni pangumusta pagsukna kanato isip sa kasimbahan nga kita di ay isip simbahan magpakita nga kita di ay buhi. Church fully alive. Ug mao na nga nindot kayo ang mga puntos karon isip listening church. Ug mao ni ang gipakita nga ligasiya nga gibilin kat sa mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen sa iyang pagkainahan naghambin gyud og kasing-kasing nga hilom. Mary possesses a silent heart. Mauna nga panahon sa Annunciation, di ba? Kaya wa pa to siya maminaw, wa pa siya sa kahilom sa iyang kasing-kasing. At katapusan silang istorya, di kito siya musugot. Apan tungod kay she possesses a silent heart that enables her to listen the message. O muna at the end sa ilang istorya, be it done to me according to thy word. Mauna nga, diha, napasayon niya ang buhat sa kaluwasan nga gibuhat o gipahiluna sa Ginoo mga kaigsunan. So kinilang puntuha, kasing-kasing sa kahilom nga kahibawong maminaw, aron diya sa pagpaminaw, naagidiha ang pagsinabtanay. Kiniribang mga batanon karon, kay mga batanon karon maglibog. Diha bitay usa reklamo siya. Unsa man ni si mama, oy? Unsa man ni si mama? Gamay pa mi, tudluan mi sa pagsulti. Dada, mami, daddy, tatay, nanay, lulog, lula. Na, tudluan mi sa pagstorya. Inig kadako na, dili maminaw. Inig sulti na mo, uy, sukol na ka, kadako na ka. O say kalibog makaigsunan. So mao ni pahinumdom sa maginikanan, sama kang Maria. Muna ang tungod sa iyang pagpaminaw, nakasabot siya, muna she was able to maingunta, pag-direct, pag-accompany siyang anak. O mauna nga ang batasan sa inahan, natakdan yun ang anak. Tungod kay naminaw po. Mauna nga ang iyang pagpaminaw leads her to be sensitive of the needs of His people. Sa iyang mga children, sa iyang mga anak. Hinumdo mo, dito sa kasal sa Kana. Gimbitar sila. Atong Ginoo, mahal nga birhen, unya ang mga apostoles. Uy, nakamatngon man nga nahutdan og bino. Ang sabay nahitabo. The mother was so sensitive about the situation and she listens to the needs. Kaya nga naman, uy, mo ito hinungdan nga magkabuwag hinungdan bagong kasal, kay tuga-tuga bakasal, di ba na ka maka-afford pagpainom? Ug mao to nga ginan niyang anak. Anak, wala na sila bino. Apan bisan pa man ang tubag mo negatibo kayo, babay, wala pa moabot akong panahon. Apan mi-insist gyud kay the mother knows her child. Ang iyang pag-bring up niya, ug mao to, mi-insister gyud, buhata,
ang iyang isulti kaninyo. Ug mao na nga nahitabo ang dakong milagro because in the first place, the mother very sensitive ug yang anak sensitibo ko because he listens. Naminaw. Unsa din yung pagpaminaw mga igsuon? Matud pa, listening is to create a sacred space so that dialogue would happen very positively and the consequence of it. Unsa man kini akong husband, kini di ang pagpaminaw diya sa kahilom, maoy pagmugna og sagrado nga luna aron ang pag-istoryahanay moabot gyud sa pagsinabtanay. Although may mga panahon nga magkalalis, di ba? Pananglitan mga membro diha sa mga organizations. Doon may panaglalis. Apan unta ang panaglalis, dili mulungtad o mo resulta sa panag-away. Panaglalis, normal na siya. No, kay lain gud ta. Apan kung magpaminaway lang, mabot ang punto yun. Labi na mo create gyud ta og space aron diya sa pagkamatinud-anon, kay mo ra ba ni hagit karon sa ebanghelyo, agisaway gyud no ang mga kani mga Pariseo kay mga tigpakaron ingnon. Dili matinud-anon. Sa ato pa diha, di ay sa pagpaminaway, kinang sincero punta nga mudawat whatever. Aron diha sa maong pagpaminaway sa kahilom, na agdi ay ang pagsinabtanay. Mauni makaigsunan, ang gibilin og importanteng ligasiya, konektado pod karon sa awhag sa atong simbahan. Listening church. Karon balik ta. Nagdebosyon ta sa mahal nga birhen. Kani mga ginikanan. Kay bahaw ka ta maminaw sa kahilom o matinud-anon lang o di lang magmuro-muro. And I'm sure it's a reality and a sad reality that many lives have been wasted, especially the young people, because of that absence and lack of listening in the family. I don't know kung ako ba nag-istorya kay kaduha po kami sa dini. Dihay usa ka batanon nga babae, estudyante. Unya, nakita niya dito, inspired kay siya sa eskwelahan. To pag-uli niya, iyang gishare siyang mama, Ma'am, inspired ko karon. Unsa man, gipaminaw. Nakita mo na kong crush, inspired kay ko sa school pag-uli. Iyang gishare, excited kay siya. Nagiingnan sa inang murag stopper ba? Saba diha, bata pagay ka, biga na ka. Nakalain. Di ba normal? Kamo mga dini, mga estudyante? Source of inspiration, yung mga crush ninyo. And it's very normal at your level. No, ma-attracted ta. Opposite sex or even the same sex. Di ba? So, mauto nga siya, manday maminaw na ko din, I'm nobody at home. Buto nga, dugay mo uli. Kay nga naman, ato siyang crush. Kay ang iyang crush, maminaw man. And eventually, ilang na-interpret, nga ilang panagsuod, nagkahigugmaay. Ug di na ganahan mo pa uli, kay nindot kay siya diri, importante man siya apan mga bata pa. Ug tungod kay nagkasuot, go beyond mauto nga na mabdos. Kay nagkasuod man. Unya kay ang ginikanan man, sa man. Di man gusto mauwawan, abortion. Mauni ang konsekwensya para nako. Sa higayon nga ditag luna sa panimalay. Ang mga batanon, o bisan kinsa membro sa panimalay, kay diya lamang nga magkilhanay, creating a sacred space for dialogue. Aron makasinabtanay. Dihay lalaki pod ulitaw, no? Estudyante pod. Pag-abot gyud nga to sa pag-abot gyud sa sugat yang daddy diya sa balay. Dad, mo gihapon, inspire kasi nga po. Doon ako i-share ni mo, Dad. Ay diha, kaya dapay panginabuhi dire. Di panginabuhi. Wala tagda. So, ang iyang I am nobody here at home. Motong dito sa barkada,
Di mo inom. Di mo inom. Apan gigalgal yun. Pag shot yun niya, gipakpakan. There at home, I'm nobody. But here, I am sikat. Mauna ang resulta. Ang panginahangla to nga paminawon. Diya sa kahilom, matinudanon. Aron diha magkahibaw anay o diha maginikanan. Ang usa kay nano sa kamahan kahibawang mugiya. Because the danger is if you do not know your children, at least dili sa kinatibo, kay misteryo man yun ta, how can you guide your children if you do not know them? Makaigsunan mo na yung pila kapag pahinumdum nato, o kinautunta nga sa ato karon nga pagsaulog sa bispiras sa kapistahan, unta ang atong pagdibusyon sa mahal nga birhen, makita nato ang ligasya o kini. She possesses akong husband, possesses a listening heart, duped with silence, no? A silent heart. And sukwahi ni mga Pariseo karon nga tigpakaron ingnon. Og mo nang mahal nga matinud-anon gyud. That is why nahimo siya nga modelo isip sa kadisipulo. From the womb to the tomb, she was a model disciple. And precisely kining pagpaminaw o pagpaminaway gibilin kanato. Ting santos nga misa mga igsoon hinautunta nga di lang kita kutob lang sa ato nga realization nga mauday kana kinahanglan nga atong i-concretize buhaton gyud nato tagaan atong unod atong mga pangandoy aron makalakaw mabuhi o kita naa gyud magambahan niini. So ning santos nga misa Panginoon nato kanimong grasya. And I'm sure, akong husband, di lang takutob sa realization, but let us make this concrete in the family, in the parish, in the church as a whole. Amen. Amen.